Masarap ang bawal. Yon ang laging naririnig ni Winslow sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan yon nung una. Na paanong naging masarap ang isang bagay na bawal gawin, sabihin, lalong-lalo na ang angkinin. Hindi niya maintindihan kung paano naging masarap ang alinman doon. Ngunit nang siya na mismo ang nakaranas noon, ay naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng salitang yon. Oh God, Winslow, bakit siya pa? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili nang napagtanto ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya tuwing nakikita niya si Bill Ford, ang assistant ng brother-in-law niya. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya, Win. Sasabunutan ka ng mga ate mo. Sermon pa niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman niya. Ni hindi niya nga napansin na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya para sa binata. Kahit wala namang naging sapat na dahilan para maramdaman niya yon. Hindi naman niya maitatanggi na maganda ang panlabas na anyo ni Bill. Mabait din ito at matalino. Subalit para magkagusto siya dito, hindi niya alam kung sapat na dahilan na ba ang mga yon. Ngayon lang to. Lilipas din to. Tama, lilipas din to. Kumbinsin niya pa ngayon sa kanyang sarili. At para naman hindi na lumala pa ang nararamdaman niya, ay iniiwasan na rin niya na mag-cruise ang mga landas nilang dalawa ni Bill. Subalit tila masyado ng malalim ang nararamdaman niya para kay Bill na kahit anong iwas at subok niyang kalimutan ito, ay wala pa ring nangyayari. Imbis ay mas lalo niya pa itong hinahanap-hanap. Malala ka na, Winslow. Malalang malala ka na. Kastigo niya pa sa kanyang sarili nang imbis na umiwas ay talagang gumawa pa siya ng paraan para lang makita niyang muli si Bill. Winslow? Tawag sa kanya ni Knox, ang asawa ng panganay niyang kapatid na si Savion. Kuya! Napadaan ka dito. May kailangan ka ba? Tanong nito dahil sa pangatlong beses sa loob ng isang linggo ay nasa opisina na naman siya nito. Pinuntahan ko lang si Ate Savion. Sagot niya kahit na hindi naman talaga ang ate niya ang pakay niya. Nasa conference pa siya. Pero palabas na rin yon in 10 minutes. Gusto mo bang doon na lang sa loob ng office niya maghintay? Hindi na kuya. Dito na lang ako. Hintayin ko na lang si ate dito. Are you sure? Yes kuya. Sagot niya tsaka mabilis na sumulyap sa katabi nitong si Bill na abala naman sa kung anong ginagawa sa hawak nitong iPad. Bill, tawag naman bigla ni Knox sa assistant nito. Yes sir. Paki-assist na muna si Winslow. Sumunod ka na lang sa boardroom pagkatapos. Okay sir. Hindi na kuya. Okay lang ako. Hintayin ko na lang si ate. Tutol naman niya kahit na ang totoo ay nagdiriwang ang puso niya. It's okay, Win. Si Bill na yung bahala sa'yo. Sabi naman ni Knox. Susunod lang ako sa boardroom, sir. Saad din ni Bill. Wala naman na siyang nagawa kundi ang sumunod na lang. At nang sabihin naman ni Bill na sa opisina na siya ng ate niya maghintay, ay hindi na rin siya tumutol pa. Ayos na ako dito, thank you. Sabi niya agad nang nasa loob na sila ng opisina. Magpapadala ako ng merienda dito. May gusto ka ba? Umiling naman siya. Wala, okay lang ako. Ngunit hindi talaga siya nito narinig dahil may tinawagan pa rin itong kung sino para dalhan siya ng merienda. Hindi naman natuloy siya nakaimik at nagpaubaya na lang. Dadalhin dito ni Ate Jing yung merienda mo. At kung may kailangan ka pa, magsabi ka lang sa kanya. Saad pa ni Bill sa kanya. Tumangulang siya at nagpasalamat. Umalis naman na ito pagkatapos noon. At nang mag-isa na lang siya sa loob ng opisina ng ate niya, ay hindi niya napigilan ang mapanguso. Ang suplado naman nun. Hindi man lang ngumiti. Buti na lang gwapo siya. Kinikilig na komento niya pa. Sapat na sa kanya ang ganong mga pagkakataon. Masaya na siya sa saglit at paminsan-minsan na pagkakataong nakakausap niya ito. Kontento na siya sa ganon hanggang sa unti-unti niyang nararamdaman na naghahangad na siya ng higit pa doon. Kaya naman ang hindi na talaga niya kaya dahil pakiramdam niya ay mababaliw na siya, ay nagdesisyon siyang umamin kay Bill. Bahala na. Ang importante masabi ko yung nararamdaman ko. Kung di niya ako gusto, edi iiyak na lang ako tapos move on na. Sabi niya sa sarili niya kahit kabadong-kabado siya. Kaya mo to, Winslow. For your sanity, do it now. Dagdag niya pa.
Hindi naman siya nahirapan na hanapin si Bill. At nang makita niya ito, ay hindi na siya nagdalawang isip na lapitan pa ito. "Bill!" Tawag niya dito. Huminto naman agad ito sa paglalakad at nilingon siya. "Do you need any help, Miss Castillo?" Tanong pa nito. Umiling naman siya. "Pwede ba kitang makausap?" Imbis ay tanong niya. "Yeah, sure. Tungkol saan ba yan? Tungkol ba sa company niyo o sa company ng brother-in-law?" Hindi. Hindi to tungkol sa trabaho. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo." "Tungkol saan?" Kunot noong tanong pa nito, na para bang iritado ito na umagaw siya sa abala nitong oras. Humugot naman siya ng malalim na hininga. "Gusto kita, Bill." Lakas loob niyang pag-amin. Agad namang kumunot ang noo nito. "Alam mo ba yung sinasabi mo?" "Alam ko," sagot niya. "Kung ganun, ay alam mo rin na malaking pagkakamali ang ginawa mo." "Mali? Ano naman yung mali sa pag-amin ko sa'yo?" Tanong niya. Hindi maintindihan kung bakit paanong naging mali ang pag-amin niyang yun. "Ang bata mo pa, Winslow. Ang bata-bata mo pa para gustuhin mo ako." "Bata? Bill, 20 na ako." "At 28 na ako. Hamak na mas bata ka sa akin. Hindi mo dapat nararamdaman yan sa akin." Sabi pa nito. "Nang 8 taon lang? Makapagsalita ka, akala mo naman minor pa ako." Inis niyang sagot. Ngunit imbis na malinawan ay inilingan lang siya nito. "Kalimutan mo na ako, Winslow. Hindi ako papatol sa mas bata sa akin." Malupit na utos nito sa kanya. Hindi naman na niya napigilan ang kirot na nararamdaman niya sa dibdib niya at napaiyak na lang siya. "Hindi naman ako umamin para makipagrelasyon sa'yo. Sinabi ko lang para makahinga na ako ng maluwag." "Makahinga ka na sana ngayon ng maluwag." Nakangising sagot naman ito na para bang kinakatuwa pa nito ang pag-iyak niya. Umatras tuloy ang luha niya at napalitan yun ng inis. "Oo, at magmo-move on na rin ako." Singhal niya dito at saka tinalikuran paalis. Gusto lang naman niyang aminin ang nararamdaman niya para dito at wala nang iba pa. Ngunit imbis na gumaan ang loob niya, ay tila mas sumama pa yun. Ang yabang, siya na nga tong kinrush, siya pa yung suplado. Reklamo niya pa hanggang makarating siya sa sasakyan niya. Inaasahan na naman niya na maaaring ganun nga ang mangyari. At handa siyang tanggapin yon, ngunit hindi pala. Hindi niya inaasahan na maiinis lang siya na ganung reaksyon ang makukuha niya pagkatapos niyang kabahan ng todo. Samantala, sobrang lakas naman ang tibok ng puso ni Bill nang dahil sa naging pag-amin sa kanya ni Winslow. Hindi niya yon inaasahan at mas lalong hindi niya inaasahan na magkakagusto ito sa kanya. Na sa dami ng mga lalaking umaaligid dito ay siya pa talaga ang napili nitong gustuhin. Pambihira. Bulong niya sa sarili habang nagkakagulo na ang mga emosyon niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Alam niyang nagkamali siya ng pinakitang reaksyon kay Winslow. Dahil ang totoo, matagal na rin siyang may lihim na pagtingin sa dalaga. Hindi lang niya gawang kumilos ayon sa nararamdaman niya dahil una sa lahat, magkaibang estado nila sa buhay. Napakayaman ng pamilya nito, habang siya naman ay dukha. Pangalawa, masyado pa itong bata para sa kanya. 8 taon din ang agwat nilang dalawa at hindi yun maliit na agwat lang. At pangatlo, nandun siya para maglingkod sa pamilya ng kapatid ni Winslow at hindi para ibigin ito. Ngunit nang maisip niya ang huli nitong sinabi ay tila may sumuntok sa dibdib niya at nakaramdam siya ng kirot doon. Ngayong nalaman niyang gusto rin siya nito, ay parang hindi na niya kaya pa kung gagawin nga nitong kalimutan siya. Hindi ka pwedeng magpadala sa nararamdaman mo, Bill. Tandaan mo, bawal. Hindi siya pwede. Hindi kayo bagay. Paalala niya pa sa kanyang sarili bago pa man siya tuluyang matuwa sa nalaman niya. Subalit sadyang napakahirap kalabanin ng sariling nararamdaman dahil kung ano pa yung hindi pwede, ayun pa yung mahirap iwasan. This is so stupid of you, Bill. Anya sa sarili habang mag-isang nakaupo sa isang lamesa sa paboritong coffee shop ni Winslow. Naghihintay sa pagdating nito. Papansin ka. Lait niya pa sa kanyang sarili. Agad naman siyang napaayos ng upo nang matanaw ang pagdating ni Winslow sa shop. Nung una ay hindi pa siya napansin ni Winslow agad kaya nakapag-order na ito ng kakainin nito. Ngunit nang hahanap na ito ng mauupuan
ay bigla na lamang itong napahinto sa paglalakad nang makita siya. Tinaasan niya naman agad ito ng kilay. Tila kino-question kung bakit nandun din ito. Halos matawa naman siya nang nagmamadali itong umiwas sa kanya. Pero bigo ito dahil wala na itong ibang mahahanap na bakanteng upuan kundi ang sa harap niya. Kunwari naman ay nagmamagandang loob siya na senyasan ito na pwede itong maupo sa tapat niya. Hindi kita sinusundan. Depensa agad nito sa kanya. Wala naman akong sinasabi. Napapangising sagot naman niya. Nililinaw ko lang. Ayoko na pinag-iisipan ako ng hindi ko naman ginagawa. Sagot pa nito. Hindi mo kailangang linawin dahil wala naman akong balak na mag-isip ng kung ano. Mabuti naman kung ganun. Mataray na sagot naman ni Winslow sa kanya. Ang taray mo naman, ang aga-aga. Nakangising sabi naman niya. Sa ilang taon na kilala niya si Winslow at lihim siyang nagkakagusto dito, ay ngayon niya lang ito nakitang nagtaray. Hindi naman ito umimik imbis ay tinaasan lang siya ng kilay. At nang matawag na ang pangalan nito para kunin na ang in-order nitong pagkain, ay mabilis itong tumayo. Hindi na rin ito bumalik pagkatapos nitong makuha ang pagkain nito. Natawa na lang tuloy siya sa sarili niya. This is what you want, right? Sabi niya pa sa sarili. Ngunit kung akala niya ay yun na ang huling beses na gagawin niya ang ganon, ay maling-mali siya. Dahil nasundan pa yon ng maraming beses. Ikaw na naman. Sita niya nang magkita na naman sila. Pang-isang buwan ng pagkikita na nila yon simula nang umamin ito sa kanya. Humugot naman ito ng malalim na hininga. Believe me, this is not intentional. How can I believe you when this was the 30th time? It's been a month, Winslow. Sagot niya. Pilit na tinatago ang ngisi na gustong-gustong kumawala sa mga labi niya. Are you implying that this is intentional? That I intentionally make our paths cross every day? Maybe. Sagot niya. Nagkibit-balikat pa siya para asarin ito. Wala akong ganyang intensyon. Seryoso ako sa sinasabi kong magmo-move on ako sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na sa mga susunod na araw ay hindi na talaga magkukrus pa yung mga landas natin. Singhal nito sa kanya tsaka siya tinalikuran na naman at umalis. At tulad ng sinabi nito, kahit anong subok niya na hanapin ito, ay hindi na talaga nagkukrus pa ang mga landas nila. Tila ba bigla na lamang itong naglaho na kahit anino nito ay hindi na niya makita pa. Where are you, baby? Pinaghalo na frustration, takot, at pangungulila na bulong niya sa hangin. Hindi niya akalain na kahit ano pang galing niya sa paghahanap kung nasaan ito, ay mas magaling pa pala itong magtago. Kaya naman nang muli niya itong matagpuan, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa unang pagkakataon, ay gusto niyang pagbigyan ang sarili niya na kahit pa tila imposible at kahit pa alam niyang pwedeng pagsimulan yun ng gulo. Bahala na. Anya sa sarili tsaka humakbang papunta sa kinauupuan ni Winslow. Sa kabilang banda, hindi naman alam ni Winslow ang gagawin niya dahil pagkatapos ng isang linggong matagumpay na paglayo kay Bill, ay muli na namang nagtagpo ang mga landas nila ngayon. Pakiramdam niya ay mababaliw lang siya lalo dahil kung kailan desidido na siyang kalimutan si Bill at saka naman laging nagtatagpo ang mga landas nila. Hindi kita sinusundan. Depensa niya agad nang magkasalubong na naman sila sa loob ng isang cafe at kahit malayo pa siya ay nakataas na ang kilay ni Bill sa kanya. Wala naman akong sinasabi. Sagot nito na lagi nitong sinasabi sa nakalipas na isang buwan. Mas nililinaw ko lang. Ayoko na mag-isip ka na naman ng ganun na ginagawa ko yun dahil hindi. Wala akong sinadya. At kung pwede nga lang aalis na lang ako ng bansa para hindi na magtagpo yung landas nating dalawa. You don't have to do that, Winslow. I have. Kung yan lang yung paraan para hindi tayo magkita ulit. At para hindi mo na ako pag-isipan na sinasadya ko na magkita tayo. Sagot niya. I'm sure I won't think of that. Umiiling na sagot naman ito. Hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang kakaibang tono ng pananalita nito. Hindi man niya maintindihan ay alam niyang iba yon sa normal na tono na ginagamit nito tuwing kausap siya nito. Di mabuti. Ayokong pinagmumukha akong sinungaling at... Bigla naman siyang napatigil sa pagsasalita. Nang bigla na lamang napamura sa hangin si Bill at kasabay noon ay ang malaking hakbang nito papalapit sa kanya. Paglapit naman sa kanya, ay agad nitong sinapo ang magkabila niyang pisngi. Hindi ako pumapatol sa bata. Tila hirap na sambit pa nito habang titig na titig sa kanya. Napairap naman siya at nainis na naman. Alam ko nga,
Hindi mo kailangang ulitin dahil alam ko na, tanggap ko na nga, pero gustong gusto kita. Putol pa nito sa sinasabi niya bago siya siilin ng halik. Natigilan naman siya at tila nabato sa kinatatayuan niya na hindi agad siya nakagalaw. Ngunit nang matauhan ay para bang nagkaroon ng sariling utak ang katawan niya dahil kusa na lamang itong kumilos at gumante sa mga halik sa kanya ni Bill. Hindi ako pumapatol sa bata, pero gustong gusto kita. Ulit pa nito pagkatapos ng halikan nila. Gusto mo ko? Gustong gusto. Pero sabi mo hindi. Sinabi ko lang yun dahil bawal to. Bawal tayo. Sagot naman ni Bill. Bakit bawal? Dahil mas bata ako kesa sayo. Dahil malaki ang agwat ng estado ng buhay natin sa isa't isa, Winslow. Ano naman? Hindi naman yun importante. Importante yun. Alam ko na hindi ako matatanggap ng mga magulang mo. Hindi sila matapobre, Bill. Hindi sila hahadlang sa kaligayahan ko. Sagot naman niya agad. Paano mo nasabi? Totoong sinasabi ko. Hindi nila ako pagdadamutan ng ikakaligaya ko. Tulad ng kay Ate Kiona, ay hahayaan din nila akong maging masaya. Giit pa niya. Imbis naman na sumagot pa ay niyakap na lang siya ng mahigpit ni Bill. Mahal mo ko? Tanong naman niya. Hindi pa rin talaga makapaniwala. Mahal na mahal. Sagot pa nito. 3 salita lang naman yun pero bigla siyang nabuhayan. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa sa buhay pagkatapos ng 1 buwan na kalungkutan at pagtitiis na pinagdaanan niya. Boyfriend na kita. Tayo, deklara niya. Sigurado ka ba sa akin? Nagusto mo talaga ako? Alangang tanong naman ni Bill. Mabilis naman siyang tumangutango. I'm certain, Bill. Gustong gusto kita. Hindi ako kahit kailan nagkaroon ng interes sa kahit na sino bukod sa'yo. At alam ko na hindi ako makaka-move on sa'yo kahit ano pa yung gawin ko. Dahil mahal na mahal kita. Masuyong saad niya. Hinintay naman niya kung ano yung isasagot ni Bill ngunit imbis na salita, ay muli lang siyang siniil ng mariin na halik nito na para bang sa paghalik sa kanya nakasalalay ang buhay nito. Ang sarap mong humalik. Hindi naman niya mapigilang sabihin. Namula naman agad si Bill at napasubsob na lang sa leeg niya. Pasaway ka. Bulong pa nito sa kanya. Ha? Anong pasaway doon? Gusto ko lang naman sabihin kung ano yung nararamdaman ko. Bata ka pa talaga, Winslow. Mahal mo naman ako kahit bata pa ako, diba? Mahal na mahal. Kinilig naman siya at napayakap din ng mahigpit kay Bill. Mahal na mahal din kita. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa atin. Nagulat naman si Bill sa sinabi niya na agad itong napakalas sa kanya. Sasabihin mo na sa kanila? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Gusto mo ba na maging secret yung relationship natin? Umiling naman ito. Hindi naman. Hindi ko lang alam kung matatanggap nila ako. Tayo. Matatanggap nila tayo, Bill. Kilala mo ang parents ko. Supportive sila sa aming magkakapatid. Alam ko na hindi nila tayo tututulan. Trust me, okay? Sabi niya pa. Napahugot naman ng malalim na hininga si Bill tsaka tumango sa kanya. Great. Don't worry. We will be happy. No one can take happiness away from us. Sabi pa niya. Ngumiti din naman si Bill sa kanya pabalik at muli siyang hinila para mayakap. I'll make you happy, Winslow. Every day. Sagot pa nito. Napakasaya naman ng puso niya dahil doon. Sobra-sobra ang kaligayahang nararamdaman niya at hindi na siya makapaghintay na ipaalam sa pamilya niya ang tungkol sa kanila ni Bill. Kaya naman kinabukasan, agad siyang nagpaset ng dinner kasama ang buong pamilya niya. Ang mga magulang niya, mga ate niya, pati na rin ang asawa ng mga ito. Dad, Mom, mga ate, at kuya, I have an announcement to make. Excited na, Anya. Agad naman na naglingunan ang mga ito sa kanya. What is it, darling? Tanong naman ng daddy niya. Nakangiti pa na tila ba excited din sa kung ano man yung sasabihin niya. May boyfriend na po ako? Boyfriend? Gulat at sabay-sabay na tanong naman ng mga ate niya. Tumango naman siya. I'm already 20 so you're still a baby. Saad ng ate Avior niya. Don't be like that, ate. Banta naman agad niya. Ayaw niyang magkasamaan sila ng loob magkapatid dahil lang sa tingin ng mga to ay hindi pa siya handa para makipagrelasyon.
Sino ba yung boyfriend mo, Wen? Bakit hindi mo sinama dito sa bahay para makilala naman namin? Ang ate Savio naman niya ang nagsalita. Ngumiti lang siya. Gusto ko muna kayong sabihan bago ko siya dalhin dito sa bahay. Isa pa, kilala niyo naman siya eh. Kilala namin? Don't tell me isa na naman sa mga pinsan ng Kuya Gideon mo. Tila iritado na tanong ng ate Zola niya. Litong nagkatingin na naman ang mga brother-in-laws niya na sina Gideon at Tate. Wala nang matino sa kanila, sabi ng Kuya Tate niya. Mabilis naman siyang umiling. Hindi siya Vergara. Pagkaklaro niya tsaka isa-isang binalingan ang mga kasama niya. Lalo na ang mga magulang niya na parehong tahimik lang. Kung ganon, sino? Ang ate Kiona niya ang nagtanong. Kinikilig naman na napangiti siya. It's Bill. Bill? Tanong ni Nox. Hindi pa ito sigurado kung tama ang narinig nito at kung ang Bill ba na kilala nito ay ang Bill na boyfriend niya ay iisa. Yes kuya, si Bill. Bill? As in Bill Ford Samonte? Ang ate Savio niya naman yung nagkumpirma. Yes, Bill. Bill and I are together. Subalit tila siya lamang yung maligaya sa anunsyo niya dahil bigla na lamang nagsalubong ang kilay ng daddy niya habang gulat naman ang ekspresyon sa mukha ng mga ate niya at ng mommy niya. What? Are you guys not happy for me? For us? Your boyfriend is Bill Ford, Winslow? Otoritibo na tanong ng daddy niya. Yes, Dad. Why? Is there something wrong about that? Yes. Maikling sagot naman ng daddy niya. Agad naman itong sinuway ng mommy niya ngunit hindi naman nakinig ang daddy niya dito. I don't approve of this relationship, Winslow. You better end it now. Patuloy ng daddy niya. May kung ano naman sa dibdib niya ang tila, bumagsak at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. What? Break up with that man, Winslow. That's what. Mabilis naman siyang umiling. No, I won't do that, Dad. When? Mahinang tawag ng ate Zela niya pero inilingan niya lang ito. I love him, Dad. I've been in love with him for so long. I don't care, Winslow. Are you even aware of your age difference? He's way older than you. Sagot ng daddy niya. Age lang yan, Dad. Why should it matter? Because you're too young for him. And so, I don't care about that. I won't even care if he's 100 years older than me. Giit pa niya. Ngunit sunod-sunod pa rin ang pag-iling sa kanya ng daddy niya. Ayaw pa rin makinig sa kanya. Kaya naman kesa magalit palalo at kung ano pa ang masabi niya ay mas pinili na lamang niyang umalis. Where are you going, Winslow? Come back here! Tawag pa sa kanya ng daddy niya pero hindi na siya nakinig. Diretso lang siyang umalis hanggang sa makasakay na siya sa kotse niya. Habang nasa kalagitnaan naman ng pagmamaneho, ay tinawagan niya si Bill. Isang ring pa lang ay sumagot na agad ito. Can we meet now? Tanong niya sa gitna ng mga hikbi niya. Are you crying, Win? Where are you? I'm driving. Gusto ko sanang pumunta sa'yo pero hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Where are you exactly right now? EDSA, Along Kamuning. Can you stop somewhere there? I'll come to you. Tumango naman siya kahit hindi siya nito nakikita. I will park behind GMA's building. Alright, I'll be there in 5 minutes. Sagot nito kasabay ng mga kaluskos na narinig niya. At tulad nga ng sinabi nito, ay dumating agad ito sa kung saan man siya nakapark ngayon. Lalo naman siyang napaiyak nang marahan itong kumatok sa bintana ng kotse niya. Samantala, parang sinaksak naman ang puso ni Bill habang umiiyak pa rin si Winslow sa harapan niya. Nasabi na nito sa kanya ang dahilan ng pag-iyak nito at naiintindihan niya yon. Huwag ka nang umiyak. Tahan niya kay Winslow habang pinupunasan ang mga luha nito. I can't. Ayos lang naman yun sa akin, Win. Naiintindihan ko kung bakit ganun yung opinyon ng pamilya mo. Sabi niya. No, bakit ako lang yung hindi nila sinuportahan? Samantalang sila ate, ginawa nila ang lahat para lang maging masaya. Iba kasi yung sitwasyon nila, baby. Paanong iba? They were hurt, Bill. Niloko sila't iniwan pero sinuportahan pa rin sila ni Daddy. Tapos ako, hindi naman ganun yung sitwasyon natin pero ayaw nila akong suportahan. Sumbong pa nito sa kanya. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Hindi na niya alam kung ano pa yung sasabihin niya. Kung paano pa niya dito ipapaintindi na naiintindihan niya ang opinyon ng pamilya nito. Intindihin na muna natin sila. Sabi na lang niya. Magtana na lang tayo, Bill. Isama mo na lang ako sa'yo. Natigilan naman siya sa narinig.
Hindi niya inaasahan yun. Hindi yun ang solusyon sa problema natin, Winslow. Lalo lang nating hindi makukuha yung pagtanggap nila kung gagawin natin yun. Pero gusto nilang maghiwalay tayo. Ayoko yun. Hindi ko kaya yun. Kakausapin ko sila. Gagawin ko ang lahat para makuha ko yung pagtanggap nila. Winslow, papatunayan ko sa pamilya mo na wala silang dapat ipangamba na ako ang mahal mo. Imbes ay sabi niya. Gagawin mo yun? Lahat gagawin ko para sa'yo. Pero paano kung ayaw pa rin nila? Hindi pa rin ako susuko. Kung ilang beses nila akong tanggihan, ayun din yung dami ng beses na papatunayan ko yung sarili ko sa kanila. Hanggang sa maintindihan nila na wala silang ibang pagpipilian, kundi ang tanggapin ako. Sagot niya. Napatulala naman saglit sa kanya si Winslow bago ito muling humagulgol. Ngumiti naman siya dito habang pinupunasan ang mga luha nito. Ang iyakin naman ng baby ko na yan. Asar niya dito tsaka ito pinatakan ng halik sa noo. Ang sakit nun eh. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala. Trust me, okay? Sabi niya. Ginagaya ang sinasabi nito sa kanya noong nakaraan. Tila nakumbinsi naman niya ito dahil unti-unti na itong tumahan at nang tuluyan na itong kumalma, ay dinala niya na muna ito sa malapit na fast food sa kanila para makakain bago niya ito sinamahan pa uwi. Good evening, sir. Hinatid ko lang po pa uwi si Winslow. Bati niya sa daddy nito nang pagdating nila ay nakaabang na ito sa gate ng bahay ng pamilya. Saan kayo galing? Tanong naman ito sa kanya. Kumain lang po sa fast food, sir. I called him after I left here. Singit naman ni Winslow. Humugot naman ng malalim na hininga ang daddy nito. Pumasok ka na sa loob, Winslow. Utos nito tsaka sila tinalikuran. Naiiyak ulit na binalingan naman agad siya ni Winslow. Sige na, pasok ka na. Nakangiting udyok niya dito. Ayoko. Sige na, baby. Good night. I will see you tomorrow. Engganyo niya naman dito lalo. Gusto pa sana niya itong halikan, ngunit kita niyang nakatanaw pa rin ang daddy nito sa kanila, kaya kumaway na lang siya dito hanggang sa makapasok na ito sa loob. Siya naman ay umalis na rin para makauwi pagkatapos nun. Nag-usap pa silang dalawa ni Winslow pagka-uwi niya, hanggang sa makatulugan na lang nito ang tawag nila. Kinabukasan naman, tulad pa rin ng inaasahan niya, ay agad siyang pinatawag ni Nox sa loob ng office nito. I heard about it. Maikling bungad nito sa kanya. Tumango naman siya. I understand whatever opinion you have about us, sir. I won't judge you, Bill. But I want to know if you are serious with Winslow. Because she's willing to sacrifice everything just for this love. Kumirot naman ang puso niya sa narinig. I'm serious, sir. I love her. That's enough for me and my wife, Bill. Wala kaming ibang gusto kundi kung ano yung magpapasaya kay Winslow. At ikaw yun. Wala kayong dapat ipangamba, sir. Mahal ko siya. At wala akong ibang plano kundi yung ibigay ang kaligayahan na dapat para sa kanya. Tumango naman ulit ito sa kanya. Savion and I are happy for the both of you. Sa inyong suporta naming dalawa. Thank you, sir. Sagot niya. Kahit papano naman ay nabawasan ang bigat ng nararamdaman niya. Sapat na para sa kanya na alam niyang may sumusuporta sa kanilang dalawa ni Winslow kahit isa lang. Pagkatapos ng trabaho niya, ay muli na naman silang nagkita ni Winslow. Maga pa rin ang mga mata nito, halata na hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak. Hi, bati niya dito sabay patak ng halik sa noo nito. Hello, kumusta yung araw mo? Mabuti naman, ikaw. Kumusta ang araw mo? Ayos lang din naman. Sagot nito. Malungkot naman siyang ngumiti at inabot ang pisngi nito para haplusin yon. Tingin mo ba, mas mabuti na tinago na lang muna natin yung relasyon natin? Tanong niya, napakunot noon naman agad ito. Bakit? Ayaw ko lang na nakikita ka na ganito. Ayos lang naman ako, Bill. Ngayon lang naman siguro to. Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Sagot pa nito. Ngunit hindi niya pa rin magawang makampante. Lalo na't alam niyang habang tumatagal na magkasama sila, ay lalo lang itong napapalayo sa pamilya nito. Sir, bungad niya sa ama ni Winslow. Naglakas loob na siyang puntahan ito para makausap ito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tugon naman ito sa kanya, ni hindi man lang siya binalingan. Pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Tungkol kay Winslow, sir. Nag-angat naman ito ng tingin sa kanya. Ano ang tungkol sa anak ko? Gusto ko lang pong malaman nyo na mahal ko po ang anak nyo.
na kahit masyadong malaki ang agwat ng mga edad namin, ay makakasiguro kayo na mamahalin ko siya ng tama. Gagawin ko ang lahat para maibigay ko lang sa kanya ang mga bagay na para sa kanya. Diretsong sabi niya. Ayaw na niyang makita na malungkot si Winslow. Nasasaktan siya tuwing nakikita niya itong nasasaktan. Kaya kahit ano ay handa siyang gawin, mawala lang ang bigat na dinadala nito. Wala akong pakialam sa kung ano man yung mga sinasabi mo. Sigurado kung kayang gawin niya ng ibang lalaki sa anak ko. Yung tamang lalaki para sa kanya. Yung lalaking kaedad niya. Malupit na sagot naman ito sa kanya. Para namang tinapakan ang buong pagkatao niya sa sinabi nito. Alam naman niyang mahihirapan siyang makuha ang loob nito na masasaktan siya, ngunit iba pa rin pala ang pakiramdam kapag nangyari na ang iniisip niya. Ano po bang pwede kong gawin para maniwala kayo na mahal ko po yung anak niyo? Wala kang dapat gawin, Bilford. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko matatanggap na mas matanda ka sa anak ko para gustuhin mo siya. Wala naman pong masama sa agwat ng edad namin. Anong wala? Ilang taong ka na ha? 30? At ang anak ko, ilan? 22. Kailan mo siya nagustuhan? Noong 19 siya, 18. O nung minor de edad pa lang siya? Hindi naman siya nakaimik dahil sa puntong yon, alam niyang siya na ang mali. Dahil nagsimula siyang magkagusto kay Winslow nung 18 ito. Unang beses niya itong nakita noon, ngunit nagustuhan niya agad ito. Kung talagang mahal mo ang anak ko ay lalayuan mo siya. Hiwalayan mo dahil habang nakadikit ka sa anak ko, ay hindi magiging maayos ang pamilya namin. Pakinggan mo tong sinasabi ko. Dahil handa akong itakwil siya kung hindi kayo susunod sa sinasabi ko. Sabi pa nito bago tumawag ng security para lang paalisin siya. Hindi naman niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya na hanggang sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang mga salita ng ama ni Winslow. Hi, naabala ba kita? Bungad agad sa kanya ni Winslow nang puntahan niya ito pagkatapos siya nitong tawagan. It's okay, magkano ba? Tanong niya. 10,000? Hindi ko kasi alam na madedecline yung cards ko. Wala naman akong cash dahil wala pa yung allowance ko. Hindi ko naman matawagan yung mga ate ko dahil mga busy sila. Dahilan pa nito. Don't worry about it. Saan ba magbabayad? Doon kay ate. Hindi ko na kasi mapakansel yung mga binili ko dahil na-punch na nila eh. Sabi pa nito. Hintayin mo lang ako dito, babayaran ko na. Sagot niya tsaka pumunta sa cashier para bayaran ang mga pinamili ni Winslow. Pasensya na talaga, Bill. Don't worry, babayaran ko yan sa'yo pag pumasok na yung allowance ko. Hindi na, girlfriend kita, hindi mo kailangang bayaran. Pero ayokong maabala ka. Hindi ka abala, okay? Sabi naman niya. Tumango naman ito at muling nagpasalamat sa kanya. At bilang pasasalamat naman daw sa ginawa niya, ay nag-volunteer ito na ipagluto siya ng hapunan sa kondo niya. Maliit lang yung kondo ko. Saad niya agad pagdating nila. Ayos lang naman, wala namang problema. Sagot naman nito tsaka nag-umpisa na sa pagluluto. Pero hindi naman pala ito marunong kaya sa huli ay siya na ang tumapos noon. Simula naman ng araw na yon ay unti-unti na niyang naiintindihan ang gustong iparating sa kanya ng daddy ni Winslow. Oo. Kaya niya itong buhayin, kaya niya itong panagutan, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya mapapantayan ang buhay na kayang ibigay ng mga magulang ni Winslow dito. Walang-wala siya kumpara sa kakayahan ng mga magulang nito. Kaya naman kahit masakit, ay nakapagdesisyon na siya. Kahit alam niyang ikamamatay niya, ay handa pa rin niya yung gawin dahil yun ang kailangan. Let's break up. Walang emosyon na sabi niya kay Winslow nang muli silang nagkita. Nagpapasalamat pa nga siya dahil hindi siya nasa mid nang sabihin niya yon. Natigilan naman si Winslow at napatulala sa kanya. At kahit masakit para sa kanya na makita ito na ganun, ay kailangan pa rin niya itong tiisin. Kailangan niyang magpakatatag dahil sa sitwasyon nilang dalawa ngayon, ayon ang pinakatama niyang gawin. Sa kabilang banda, pakiramdam naman ni Winslow ay nabingi siya sa sinabi ni Bill na kailangan niya pa yung ipaulit para maintindihan niya. What did you say? You're breaking up with me? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes. Malamig na sagot naman ni Bill na para bang hindi nito dinudurog ang puso niya sa sagot na yon. Bakit? May nagawa ba akong mali? May hindi ka ba nagustuhan sa akin? Hindi yon ganun, Winslow. Kung hindi ganun, edi ano? Anong dahilan mo, Bill? Pagod na ako. Pagod? Saan ka napagod? Anong nakakapagod sa relasyon natin, ha?
Naiiyak niya ng tanong. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nagbago ang isip nito. Alam mo na ang sagot sa tanong mo na yan, Winslow. Hindi ko alam, Bill. Kaya nga sabihin mo sa akin anong dahilan. Saan ka ba napagod? Pilit niya pero umiling lamang ito sa kanya. Huwag na nating gawing complicated pang sitwasyon na to, Winslow. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Sabi pa nito. Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya naman kahit paalam niyang ikakawasak lang ng tuluyan yun ng puso niya. Pero hindi na nagsalita pa si Bill. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang masasagot nun lahat ng katanungan niya. Na para bang sapat na ang pananahimik nito para tumahimik na lang din siya. You didn't love me, huh? So ano yung pinaramdam mo sa akin? Dahil sa awa? At charity? Bagsak ang mga balikat na saad niya pa. Hindi pa rin umimik si Bill kaya napailing na lang siya. Mahal na mahal niya ito, pero hindi naman siya sakim para ipagkait dito ang hinihiling nito, na kahit masakit para sa kanya, ay handa siyang ibigay yon. Sige na, malaya ka na. Pinapalaya na kita kung yan yung gusto mo. Sabi niya tsaka ito tinalikuran. Bawat hakbang naman niya palayo kay Bill ay kasabay ng pagbuhos ng mga luha niya na kahit anong punas niya ay hindi maubos-ubos. Ang sakit-sakit ng puso niya, napakiramdam niya ay mamamatay na siya. Ni hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa bahay ng ate Zela niya. Win, nag-aalalang salubong sa kanya ng kanyang ate Zela. Ate, iniwanan niya ako. Ayaw na niya sa akin. Ang sakit-sakit. Sumbong niya agad sa kapatid habang humahagulgol. Nakahawak pa siya sa dibdib niya. Umaasa na kung didiinan niya yon ay mawawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi naman na nagsalita pa si Zela. Iniyakap na lang siya nito ng mahigpit habang hinahayaan siyang umiyak ng umiyak. Ilang minuto naman simula nang dumating siya sa bahay ng ate Zela niya, ay sunod-sunod na nagdatingan ng iba pa niyang mga kapatid. Baka sa mukha ng mga to ang pag-aalala at nang makita na siya ng mga to ay napalitan niyo ng awa. Gusto bang kausapin namin siya? Tanong sa kanya ng ate Avior niya. Ayaw niya na ate. Baka may magagawa pa tayong paraan para magbago yung isip niya, Win. Subukan lang natin. Sagot pa nito. Tinanong ko siya kung mahal niya pa ako. Hindi siya sumagot. Baka ayaw niya lang talagang sagutin yun. Pero siguradong mahal ka nun, Win. Ang ate Kiona naman niya ang nagsabi. Hindi naman siya ganun, ate. Sasabihin niya agad kung mahal niya ako. Hindi niya hinihintay na 2 beses akong magtanong. Sagot niya. Hindi naman na umimik ang mga to at napailing at buntong hininga na lang. Mahal na mahal ko siya eh. Hagulgol naman niya lalo. Niyakap na lang siya ng mga ate niya at hinayaan siyang umiyak ng mga to. Hanggang sa pakiramdam niya ay magaan na ang pakiramdam niya. Samantala, kahit pakiramdam ni Bill ay bigla na lamang gumuho ang mundo niya, ay kailangan pa rin niyang magpakatatag. Ayaw niyang mauwi lang sa wala ang pagsasakripisyo na nasimulan na niya. You're resigning? Tanong sa kanya ni Knox nang iabot niya dito ang resignation letter niya. Yes, sir. May kinalaban ba to sa in-laws ko? Hindi siya umimik. Ayaw niyang magsalita ng kahit na ano. Wen hasn't stopped crying since yesterday. Just so you know. Sabi pa nito, para namang nilukot ang puso niya sa narinig. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. She will forget about me eventually, sir. And that's fine with you? Yes, sir. Sagot niya kahit hindi naman yun totoo. Kahit kailan ay hindi magiging maayos yon para sa kanya. Pero wala siyang magagawa dahil kailangan yung mangyari para makamove on ito. Tumango naman si Knox sa kanya tsaka pinirmahan ang resignation letter niya. I wish you luck, Bill. Thank you, sir. Sagot niya. At dahil immediate ang resignation niya ay hindi na siya nagtagal pa doon. Inayos lang niya ang mga dapat pa niyang ayusin bago siya tuluyang umalis. Pag-uwi naman sa condo unit niya, inayos niya lang din ang natitira pa niyang gamit para maging handa na yon sa susunod na may-ari nun. Ibinenta na rin niya yon para may pandagdag siyang pera sa plano niyang negosyo. Pagkatapos nun ay umalis na siya. Wala nang pagdadalawang isip at lingon-lingon na nilisan niya ang bansa. Hindi para sa sarili niya, kundi higit na para kay Winslow. Umaasa lang siya na sa pagbabalik niya ay may pag-asa na siya na mabalikan ito. Natanggapin pa ulit siya nito sa kabila ng mga nagawa niya. Kaya mo to, Bill. Para sa kanya din tong ginagawa mo.
Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing pakiramdam niya ay hindi na niya kaya at pasuko na siya. Hindi pwede ngayon ka pasusuko, Bill. Malapit ka na eh. Makakauwi ka rin sa kanya. Dagdag niya pa. Yon ang naging mantra niya sa bawat araw na lumilipas hanggang sa hindi na niya namalayan na taon na pala ang lumipas. 5 taon na ang nawala sa kanilang dalawa ni Winslow. Ngunit wala siyang pinagsisihan doon lalo na't malaki na ang pinagbago niya. Nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap at pagsasakripisyo niya. We received an invite for the Vergara's Enterprise new business venture, sir. Are we attending or not? Tanong sa kanya ng assistant niyang si Carlos. We are attending. Alright, I'll be booking our flights tomorrow afternoon. Is that okay with you, sir? Yes, that's fine. Sagot niya. Okay, noted, sir. Sagot pa nito bago magpaalam na babalik na sa pwesto nito. Napahugot naman siya ng malalim na hininga dahil sa pinaghalong excitement at kaba. Excited siya na sa wakas, pagkalipas ng 5 taon, ay makakauwi na rin siya para makita na ulit niya si Winslow. At kabado dahil alam niyang hindi magiging madali ang pagbabalik niya, na baka hindi na siya tanggapin pa nito. Ganun pa man, handa siyang sumugal muli. At sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin niyang hindi na niya sasayangin pa ang pagkakataon kung pagbibigyan pa ulit siya ni Winslow. Kaya naman nang dumating na ang araw ng event ay sinisigurado niyang magtatagpo muli ang mga landas nila. Hi. Nakangiting bati niya dito. Gustong-gusto niya itong sunggaban ng yakap at halik. Ngunit alam niyang hindi naman yun pwede. Hindi na siya pwedeng basta na lang lumapit dito. Lalo na't halata sa figura nito na ibang-iba na ito sa Winslow na nakilala at minahal niya 5 taon na ang nakalipas. Imbis naman na sumagot, ay tinitigan lang siya nito ng malamig. It's nice seeing you again, Winslow. Bati pa niya. Sa kabilang banda naman ay kulang ang salitang gulat para maipaliwanag ni Winslow ang nararamdaman niya. Ngunit kahit ganon ay pilit pa rin niyang pinatatag ang sarili para lang hindi mahalata ni Bill na apektado siya sa pagbabalik nito. Likewise, malamig niyang tugon na bati dito. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon, lalo na't 5 taon na rin ang nakalipas at para bang hindi siya nasaktan ng sobra noon kung makangiti sa kanya ngayon si Bill. Are you busy? Tanong pa nito sa kanya. Yes, very busy actually. So if you'll excuse me, I'll go now. I still have to attend other guests. Sagot niya. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at tinalikuran na niya ito para makisalamuha sa ibang mga bisita pa nila. Subalit kahit anong subok niya na libangin ang sarili ay nadidistract pa rin siya sa nangyari. Masyado kasi siyang nagulantang sa pagkikita ulit nilang dalawa ni Bill na halos wala na siya sa sarili. Kaya naman, hindi na rin siya nagtagal at nag-decide ng umuwi na. He's just here for business, Winslow. Huwag mo na siyang isipin. Paulit-ulit na paalala niya sa kanyang sarili habang nagmamaneho na pauwi sa condo niya. Ngunit kahit anong kumbinsi niya sa sarili ay wala pa ring nangyayari. My gosh, Winslow, iniwan ka niya. At sa loob ng 5 taon, hindi ka man lang niya kinumusta. Kaya bakit ka ganyan? Sermon pa niya sa kanyang sarili. Ang tanga mo, Winslow. Kung pagkatapos ng lahat, mahal mo pa rin ang lalaking yun. Buong buhay niya ay hindi siya kahit minsan nakaramdam ng disappointment sa sarili niya. Ngunit simula nang mahalin at saktan siya ni Bill ay halos araw-araw niya na yung nararamdaman. Ngunit hindi na siya papayag na ganun pa rin ang mangyari. Ayaw na niyang pumayag. Kaya naman sa abot ng makakaya niya, ay talagang iniiwasan na niya na magtagpong muli ang mga landas nila ni Bill. Kahit patila taliwas sa gusto niyang mangyari, ang ginagawa ng tadhana. You again. Wala sa mood niyang saad nang makasalubong na naman niya si Bill sa favorite niyang cafe. Tulad lang noon na lagi na lang itong sumusulpot kung nasaan man siya. Gusto sana kitang makausap, Winslow. Para saan? Kung sa negosyo, paki-contact na lang yung assistant ko para makapagpa-schedule ka ng meeting. Inilingan naman siya nito. No, it's not about that. It's about us. Pakiramdam naman niya ay bigla na lamang siyang tinakasan ng natitiran niyang pasensya na hindi na siya nagdalawang isip pa na sampalin ito. Ang kapal-kapal din ng mukha mo para sabihin niya, no? Anong about us, ha? Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para maisip na ayos lang na magpakita ka pa sa akin na para bang okay lang tayo? Singhal niya pa kay Bill. I just want to talk, Winslow. I want to explain. And? I don't want to see you.
I don't even want to be in one place with you. I don't want to hear anything you want to say. Wen, Ayoko, please lang. Huwag mo na akong kausapin o lapitan pa. Ayoko nang ma-involve pa sa'yo. Kaya huwag mo nang ipilit. Putol niya sa sasabihin pa lang sana nito. gusto kong bumawi. Hindi ko kailangan. Kaya sa iba mo na lang gawin yan. Huling sabi niya bago ito talikuran. Hindi niya ito maintindihan. Iniwan siya nito at sinaktan tapos ngayon ay maghahabol sa kanya na para bang hindi niya halos ikamatay ang ginawa nito sa kanya. Hindi ka pwedeng maging marupok, Winslow. Hindi ka pwedeng bumigay na lang basta. Tandaan mo, iniwan ka niya sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. Iniwan ka niya at halos ikamatay mo yon. Paalala niya pa sa kanyang sarili. At para naman masigurado na hindi na talaga magtatagpo pa ang mga landas nila, ay nilimitahan na niya ang paglabas-labas niya. Tuwing may kailangan siyang bilhin ay ipinapadeliver na lang niya yon o kaya naman ay pinapabili sa personal shopper. Pati ang pag-attend sa mga meetings ay iniiwasan na rin niya. Lalo na't napag-alaman niya na nag-invest ito ng malaking halaga sa kumpanya ng brother-in-law niyang si Knox na siya ring pinagtatrabahuan niya bilang marketing consultant. He's got money, huh? Napapailing na reaksyon niya nang malaman niya ang tungkol doon. Ganun pa man, hindi siya kayang bilhin ng pera. Hindi siya nai-impress sa ganun lalo na't kayang-kaya niya ring kumita ng pera. Loyalty at pagmamahal ang hinahangad niya kay Bill noon at hindi pa nito nagawang ibigay sa kanya. Kaya hinding-hindi na talaga siya magkakamali pa kay Bill. Dahil kung hindi man siya mamatay ay siguradong sa mental institution ang kababag sa kanya. Samantala, hindi naman mapakali si Bill habang nasa conference room siya ng company ni Knox. May meeting siya kasama ang dati niyang boss para sa opisyal na contract signing nila bilang business partners. Ngunit hindi yun yung pinakapakay niya sa pagpunta doon. Gusto niya lang talagang makita si Winslow dahil halos 2 linggo na niya itong hindi nakikita. She's not here. Saad ni Knox nang mapansing palingon-lingon siya. Why? Dahil alam niyang andito ka ngayon. Diretsong sagot naman ito sa kanya. Ganun niya kaayaw sa akin. Tinaasan naman siya ng isang kilay ni Knox. Ano pa bang ine-expect mo? Gusto ko lang naman siyang makausap. Magpaliwanag kung bakit ko nagawa yun. At pagkatapos, ano yung gagawin mo? Aasa ka na tatanggapin niya lang ng ganun-ganun yung dahilan mo? Na sa isang iglap ayos na agad lahat? Umiling siya, hindi. Pero hihingi ako ng isa pang pagkakataon para pagbayaran yung nagawa ko at para patunayan din na kahit 5 taon na yung lumipas, ay siya pa rin yung mahal ko, na mahal ko pa rin siya. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari, Bill. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Halos kinabaliw ni Winslow yun. What do you mean? Ano what do you mean, Bill? Sinaktan at iniwan mo siya. Anong ine-expect mo? Iiyak lang siya? Pinaglaban ka niya eh. Handa siyang gawin at iwan ang lahat para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinaramdam mo sa kanya na hindi niya deserve na ipaglaban din. Hindi yun yung gusto kong mangyari. Pero yun yung nangyari. Sagot nito. Winslow had to go to therapy because of that, Bill. She almost lost herself because of the pain. Para namang nilukot ang puso niya sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya na naiyak na lang siya. Humugot naman ng malalim na hininga si Knox. Ngayon, ang hihilingin ko lang sa'yo, Bill. Kung talagang mahal mo si Winslow, hayaan mo na siya. Dahil kung susubukan mo ulit na pumasok sa buhay niya at hindi mo naman pala kayang panagutan, ay siguradong hindi niya na yun makakayanan. It's either she will get admitted to institution or we will bury her. I didn't know about that. Nanlalambot na saad naman niya. We never told anyone about that, Bill. Yun ang gusto ni Winslow. Ayaw niyang ipaalam kahit kanino dahil ayaw niyang kaawaan siya, lalo na ikaw. Kung sakaling may pakialam ka pa sa kanya. I always care. I always care about her because I love her. Sagot niya. Well, you left her. Kibit balikat na sagot naman ito. Hindi naman na siya nakaimik dahil sa sinabi nito. Ngunit sapat na yon para magulo ang isip niya. At kung akala niya ay sapat na ang mga nalaman niya para mapilitan siyang umuwi, ay nagkakamali siya. Dahil kung kailan patapos na ang meeting nilang dalawa ni Knox, ay bigla na lamang dumating ang father-in-law niya. Good morning, sir. Bati niya sa ama ni Winslow. Good morning. Bati rin ito sa kanya. Pinanood pa siya nito, tila ba sinusuri ang buong pagkatao niya. I heard you're investing in Knox Company. Tanong pa nito. Yes, sir. Sagot naman niya agad. That's good. Tumango-tango na komento pa nito.
Are you married? Bigla ay tanong pa nito. Mabilis naman siyang umiling. No, sir. Why? I think you know the answer, sir. Natawa naman ito. She has moved on from you. I know, sir. Sagot niya. Bigla namang dumilim ang tingin nito sa kanya. Forget about my daughter, Belfort. Hindi pa rin kayo bagay, kahit na may pera ka na. I'm sorry, but I can't do that, sir. I love your daughter, and I am willing to do everything just for her, to forgive and accept me again. Sagot niya. Muli naman siyang tinawanan nito. My daughter isn't stupid to do that. Baka mamatay ka na lang at lahat-lahat ay hindi ka pa rin niya pinapatawad. Hindi pa rin ho ako susuko. Gagawin ko pa rin po ang lahat ng makakaya ko para lang mapatawad niya ulit ako. Sagot naman niya. Then let's see. Tignan natin kung sino yung unang sumuko sa inyo ng anak ko. Hamon nito sa kanya. Umiling naman siya. Hindi ko ho pagpupustahan ang nararamdaman ni Winslow, sir. Gagawin ko ang lahat hanggang sa matanggap niya ako at gagawin ko yun ng malinis ang intensyon at walang halong kahit na ano. Sagot niya pa. Hindi naman ito umimik at imbis ay sinamaan lang siya lalo ng tingin. Tulad naman ng sinabi niya ay talagang ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang makalapit muli siya kay Winslow. Nahirapan man siya ay hindi naman siya nabigo dahil kalaunan ay nakakausap na rin niya ito. Lagi nga lang itong galit sa kanya. Ang kulit mo, ano ka ba grade 1? Ang hirap mong umintindi, singhal nito sa kanya. Gusto ko lang bumawi, Winslow. Para saan nga? Anong intensyon mo, ha? Napatitig naman siya dito ng seryoso. Gusto kong tanggapin mo ulit ako. At hayaan akong mahalin ka ulit. Sira ulo! Mahal na mahal pa rin kita, Winslow. Sabi niya pa. Natigilan naman ito. Mahal mo ko? Pero iniwan mo ko. Anong klaseng kalokohan yon, ha? Ginawa ko lang yun para sa ikabubuti mo. Well, hindi siya nakabuti. Sagot pa nito, tsaka siya tinalikuran paalis. Hindi naman siya nagpatinag at mas lalo pang nagpursige na suyuin ito. At habang tumatagal, ay unti-unti na rin niyang napapaintindi dito ang dahilan ng pag-alis niya. Na para dito ang sakripisyong ginawa niya dahil hindi niya kayang nahihirapan ito, na tama ang daddy nito na masyado pa itong bata para mahalin niya. Dahil naman doon ay napapansin niyang unti-unti na itong kumakalma sa pagkausap sa kanya, na minsan ay hindi na nito tinatanggihan ang mga binibigay niya, at sapat naman na yun sa kanya para wag siyang maubusan ng pag-asa. Sa kabilang banda naman ay alam ni Winslow na talo na naman siya ni Belle, na sa kabila ng mga nangyari ay hindi pa rin niya ito magawang kalimutan na lang. Bobo ka rin, Winslow eh. Konting lambing lang sa'yo para ka ng pinakulo ang karne, lumalambot ka kaagad. Sermon niya sa kanyang sarili. Alam niyang wala siyang laban sa nararamdaman niya para dito. Dahil kahit anong sakit na pinagdaanan niya, ay si Belle pa rin talaga ang laman ng puso niya. Ito lang ang gusto niyang mahalin. Kaya naman, imbis na pahirapan pa ang sarili niya ay minabuti na lamang niyang kumprontahin ito. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanya para gawin ang lahat ng yun. Pinapatawad na kita. Pwede mo nang itigil yung mga ginagawa mo. Sabi niya. Hindi lang kapatawaran yung gusto ko, Winslow. Gusto ko ulit makuha yung pagmamahal mo. At handa akong gawin ang lahat makuha lang ulit yon. Paano kung ayaw ko nga? Hindi pa rin ako titigil. Gagawin ko pa rin ang lahat hanggang sa mahalin mo ako ulit. Napailing siya. Baliw ka na, Belle. Siguro nga. At ikaw yung kinababaliwan ko. Sagot pa nito. Napasimangot naman tuloy siya. Ayoko nang masaktan, Belle. Sabi niya pa. Hindi ko na gagawin sa'yo yun. Pangako. Paano kung hindi mo na naman magawa yung pangako mo? Gagawin ko lahat. At gagawin ko para lang sa'yo. Para lang masiguro ko na hinding-hindi ka na masasaktan ulit. Pangako pa nito sa kanya. Hindi naman niya alam kung ano pa yung sasabihin niya, ngunit sa huli ay nagdesisyon na lang siya na wag nang matakot at muling sumugal kay Bill. Pag sinaktan mo ko ulit, ikamamatay ko na to, Bill. Hindi ko na gagawin yun. Mahal na mahal kita, Winslow. Mahal na mahal pa rin kita mula noon hanggang ngayon. Sabi pa nito. Tila naman sapat na yon para tuluyang mawala ang mga agam-agam niya na kusa na siyang yumakap kay Bill. Yumakap din naman kaagad si Bill sa kanya at sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon na nakalipas ay tila ngayon lang siya nakaramdam ng kaginhawaan
na para bang bigla siyang nakaramdam ng pahinga pagkatapos niyang mapagod ng napakatagal na panahon. Samantala, pakiramdam ni Bill ay nawalan siya ng malaking bato na nakadagan sa dibdib niya dahil sa mga nangyari. Hindi siya makapaniwala na tatanggapin pa siyang muli ni Winslow. Buti na lang ay hindi siya sumuko at nawalan ng pag-asa. "I miss you, baby. I miss you so much." Bulong niya habang hinahalikan nito sa pisngi. "Sinong may kasalanan bakit mo ako miss na miss?" Sagot nito sa kanya. "Ako. Kasalanan ko at handa akong pagbayaran yon habang buhay." "Dapat lang. At talagang habang buhay mong pagbabayaran yon. Hindi ako papayag na hindi." "Yeah. Punish me all you want. I won't care as long as you stay with me." Nakangisi niyang sagot saka muli itong siniil ng halik sa labi. "Akin ka. Sa akin ka lang." Saad niya sa pagitan ng halikan nilang dalawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na sa wakas ay malaya na silang mahalin ang isa't isa, na wala nang makakapagpigil pa sa kanilang dalawa, na sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin niyang hindi na sila magkakahiwalay pang muli, sisiguraduhin niyang silang dalawa na hanggang sa habang buhay. "Akin ka lang din. Sa akin lang." Ulit ni Winslow sa sinabi kasabay ng pagganti nito sa mga halik niya. "Alam ko. Alam na alam." Sagot niya. Saglit pa siyang humiwalay para hubarin ang suot niyang damit at habang ginagawa niya yon ay manghang pinanood naman siya ni Winslow. "This is all yours, baby. All of me is yours." Sabi naman niya tsaka bumalik sa paghalik sa labi nito. At hindi na rin siya nagulat ng kusa ng gumalaw ang mga kamay ni Winslow sa katawan niya, na tila ba kinakabisado nito ang bawat bitak noon kahit ngayon lang naman ito nakita yon. Lalo naman siyang ginanahan dahil doon kaya hindi na niya hinintay pa na mainip ito at pinaramdam na niya dito kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nangungulila kay Winslow. Halos hindi na ito makaimik dahil sa sobrang pagod at antok pagkatapos nila. "Baby," tawag niya dito bago pa man ito makatulog ng tuluyan. Tugon naman ito, pilit na iminumulat ang mga mata para tignan siya. "Are you ready to settle down?" "Ha?" Gulat na tanong nito. Dilat na. "Gusto na kitang pakasalan. Kung handa ka na at gusto mo na, gusto kong ayain ka na magpakasal." Ulit pa niya. "Agad? Hindi ba masyadong mabilis?" "We're 5 years late already. Kung iba lang yung sitwasyon natin nun, matagal na tayong kasal." "Gusto mo na akong pakasalan noon pa lang?" "Oo. Una pa lang yun na yung nasa isip ko. Masyado ka palang bata nun at magulo pa yung sitwasyon natin. Kaya hindi ko magawa." Paliwanag niya. Unti-unti namang nanubig ang mga mata ni Winslow at nang may tumulo ng luha mula doon, ay agad niya yung pinunasan. "Handa naman akong pakasalan ka sa kahit anong oras at panahon, Bill. Sa kahit anong sitwasyon pa yan." Saad naman ito. "Pero hindi mo deserve ang ganoong sitwasyon. Hindi mo deserve na mahirapan ng dahil lang sa akin." Saad niya. "Gano'n naman yung nagmamahalan, diba? Magkasama sa hirap at ginhawa. Hanggang kamatayan." "Kahit na. Hindi gano'n ang buhay na gusto kong ibigay sa'yo. Gusto ko yung maginhawa kang makakatulog gabi-gabi. Yung hindi mo kailangang mamroblema ng kahit na anong bagay." Giit pa niya. Hindi naman na namilit pa si Winslow at napanguso na lang ito. "Gusto ko na ring magpakasal." Sabi nito. Kailan?" "Kung kailan mo gusto." "Paano kung gusto ko na ngayon na?" "Okay lang naman. Pero kailangan muna nating kausapin yung pamilya ko." "We will do that of course, baby. Gusto ko lang malaman na muna kung handa ka na ba." "Paano pala kung hindi pa?" "I will wait until you're ready." Sagot niya. Naiyak naman ulit ito at muling napanguso. "Nasaan na pala yung singsing ko?" Napangisi naman siya tsaka bumangon. Inabot niya ang drawer ng bedside table niya at mula doon nilabas niya ang isang pulang kahon. "I bought this from the first earning I got on my investments." Sabi pa niya tsaka nilabas ang singsing mula doon. "Marquise?" "Ito yung gusto mo, diba?" Anya tungkol sa hugis ng bato ng singsing na binili niya. Dahan-dahan namang tumango si Winslow habang hindi maalis ang tingin nito sa singsing. "Ang ganda-ganda niya, Bill." "Nagustuhan mo?" "Gustong-gusto." Sagot pa nito. Napangiti naman siya lalo tsaka dahan-dahan na isinuot sa daliri nito ang singsing. "We're getting married." Anya. Hindi yun tanong kundi kumpirmasyon lang na gagawin nila yon.
Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Winslow sa nangyayari. Sa wakas ay magiging masaya na siya sa piling ng taong pinakamamahal niya. We're getting married. Anunsyo niya sa pamilya niya nang mag-dinner sila kasama ang mga to. At kung noon ay galit at pagtutol ang nakuha niya lalo na sa mga magulang niya, ngayon ay ibang-iba na. Masaya ang reaksyon ng mga to at tila mas excited pa kesa sa kanya. Wow, about time! Komento agad ng Kuya Knox niya. Habang nagunahan naman palapit sa kanya ang mga kapatid niya para makita ang singsing niya. We're so happy for you, darling. Malambing na sabi naman sa kanya ng mommy niya pagkatapos ang pagkaguluhan ng mga ate niya. Thank you, Mom. Ako din po. Sobrang saya ko. Sagot niya. At nang balingan niya ng tingin ang daddy niya, ay agad siyang naiyak nang makitang umiiyak din ito. May sari-sarili ng pamilya yung mga prinsesa ko. Sabi pa nito na nagpaiyak na rin sa mga ate niya. Si daddy naman nagpapaiyak. Umiiyak na sabi ng ate Avior niya tsaka lumapit sa daddy nila at niyakap ito. Nagsunura naman silang 5 na mga ate niya na yumakap din sa daddy nila. Nang mga sumunod na araw ay mas naging abala na silang dalawa ni Belle sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Bawat detalye, malaki man o maliit, ay talagang pinagtutuunan nila ng pansin. Ayaw nilang magkaroon ng kahit isang pagkakamali sa mismong araw ng kanilang kasal. At nang dumating na ang araw na yon, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa mga ulap dahil sobrang ganda noon para sa kanya. Ang saya ng puso ko. Hindi na niya mapigilang sabihin habang pinapanood ang lahat ng mga mahal niya sa buhay na masayang nagdiriwang sa pinakaimportanteng araw ng buhay nilang dalawa ni Belle. Ganon din ako, baby. Sobrang saya ng puso ko. Sa wakas, wala nang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Sagot pa ni Belle. Napangiti naman siya ng napakalawak. I love you, Belle. So much. I love you too, Winslow. So much. Sagot nito tsaka sa pinataka ng halik sa labi. Nagulat naman sila ng isa-isang pinatunog ng mga bisita nila ang mga baso nito. Isang kiss pa daw. Nakangising sabi pa ni Belle. Nakakahiya. Mag-asawa naman na tayo, Winslow. Nakakahiya pa rin. Saad niya habang namumula ang mga pisngi. Natawa naman sa kanya si Belle at imbis na ipilit pa, ay hinalikan na lamang siya nito sa noo. At sa simpleng aksyon lang nito na ganoon ay halos wala nang paglagyan ang kaligayahan sa puso niya. Habang buhay na tayong magkakasama. Bulong pa sa kanya ni Belle. Tumango naman siya at ngumiti. Habang buhay, tayong dalawa. Sang-ayon niya. Hindi man naging maganda ang unang yugto ng relasyon nila, naging masakit man yun para sa kanilang dalawa. Marami man silang luhang naiiyak, ay hinding-hindi pa rin magbabago ang isip nila para sa isa't isa. Mahal pa rin nilang isa't isa at hindi na yun mawawala pa. At kung tatanungin siya kung ano ang natutunan niya sa mga pinagdaanan nilang dalawa ni Belle, hindi siya mahihiyang sabihin na pinatibay siya noon at pinalawak ang pag-intindi niya. Nang dahil doon, ay marami siyang natutunan na alam niyang hinding-hindi niya makakalimutan. Mga leksyon na alam niyang dadalhin niya habang siya ay nabubuhay. Natutunan niya na ayos lang na madapa sa buhay. Basta alam mong bumangon at magsimula agad. Na hindi hadlang ang isang trahedya para mawala ng pag-asa sa buhay. Kaya sa ngayon, wala na siyang ibang plano pa sa buhay, kundi ang i-enjoy ang kung ano man ang meron siya, sila ni Belle. At sisiguraduhin niya na bawat araw ng buhay nila ay mapupuno ng pagmamahal, kaligayahan, tiwala at higit sa lahat, pang-unawa. Gusto niyang mabuhay ng walang pagsisisi at pag-aalinlangan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Winslow at ni Belle. Naway kayo po ay kinilig at natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.